Malanjong yan. Wala pa tayo ng Tinok. Pero tingnan nyo yung aming dinadaanan, no? Wala nang makita. Zero visibility na kagad. Palabas pa lang ba ito ng Baguio? Oo. Baguio pa to, no? Parang ganun. Malanjong. Walang makita, oh. Mga ambon-ambon pa. Pakiramdam mo, basa na yung panloob mo? Medyo lang. Ay, basa na, ramdam ko eh. Ayan na naman. Papasok na naman tayo sa portal. Bro. Oo. Ayan na. Ang portal. Uy, bro. Oh. Ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Morning. Kung kahapon ay inuulan tayo, ngayon naman, tirik na tirik ang araw dito sa mismong Pangasinan. Sarap ng tinulugan namin, may sarili kaming parang bahay dito, Yan ay pinaparentahan ng tita ni Lasadik, tsaka yung tito niya. Binilad ko muna yung medyo nabasa akong gamit, like yung ating cover. Siyempre, medyas ko nabasa din pala yung aking. Yung boots ko din pala ay pinasok ng kahit papano ng tubig. Dito, ayun, basang basa, Kahit nasabihin pala nating waterproof, pagka ganong kalakas ang ulan at dire-diretso matagal, nababasa din pala. Yung mga akala natin na waterproof. Pero yung camera natin, talagang waterproof to pagdating sa mga ulan-ulan. Good morning po. Morning, yung kape mo malamig na. Wow naman. Grabe naman, bacon, egg. Ganun kabait yung tita at saka tito nito na lasa, di ba? Asikaso kami. Good morning po. Kahapon hindi pala din umulan dito. Mula dun sa Tarlac, no? Dun nga lang talaga. Dun lang talaga yung sa may mula Tanay hanggang Pampanga na sinuong namin ng ulan. Dun lang hanggang dun lang kahapon. Sana dire-diretso na tong araw na to, tong panahon na to, para mas maganda yung magiging biyahe namin. Yun, papalipad na siya, Naudlot ng team building, biglang umambon, Ganda ng location, Buti ka pala kapag palipad ka na nun. Patuloy na yung tsaka patapos na ako, buti na lang. Kung kahapon ako yung malat, masakit lalamunan, ipinasa ko kay Lasadik ngayon. Kabaliktad naman. Siya ngayon yung parang paos. Akin medyo pagaling na, pawala na Suot pa rin namin yung team building namin. Ngayon ko nararamdaman, bro, yung lahat ng ginawa natin ng team building. Sakit ng katawan. Pagod. Yung pagod, yung sakit ng katawan. Yung biyahe, enjoy Nung papunta kami dito Kasi wala nang gaano sa sakyan nung pagdating ng ng Tarlac Sarap na ng biyahe namin, dire-diretso, mahaba ang tawid Pagka natuyo na yung pinapatuyo natin at nakapag-ayos na rin kami ng gamit, dire-diretso na tayo. Busy seat, pansit. Wala nang atrasan to. Ito na yung matagal nyo na rin iniintay na biyahe. At sa mga titira din ng level 2 na mga nag-register o magre-register pa lang dahil natapos nyo na rin yung level 1,
Kung dahil sa amin ay napanood niyo yung level 1 kaya din kayo nag level 1, maraming salamat. Bacon, ang pinakamasarap na breakfast. 10:37 ng umaga. At ito, nakaligo rin sa wakas dahil maaraw naman ngayon. Maliligo tayo. Unlike kahapon na umuulan, kung maliligo man kami kahapon, mababasa lang din naman kami. Naayos ko na yung mga gamit ko. Nailagay ko na mismo sa motor. So yung anti-fog na binili ko na Motowolt, diba sabi ko nga sa inyo, hindi ako sigurado doon kung tatagal. Sa biyahe pa lang namin na walang tigil ang ulan kagabi, umano na yung moist dito, pumasok. Pagka ganitong pinapagkit lang or dinidikit, pag tinanggal mo na to at ibinalik mo, wala na talaga tong epekto. Kaya tinanggal ko ng tuluyan. Di ko lang alam kung sa pagkakabit ko, ako yung merong pagkakamali, kaya nagkaganon. Pero dun sa iba naman kasi, effective eh. Oo. Baka sa pagkakabit ko lang. Di ba merong iba na dinidikit na ganito, pero pag inanon ulit ng tubig na mainit, pwede ulit siyang idikit. Di ba may mga ganun pa? Ay, oo, meron. Baka ganun siya. Di lang natin sure. Baka ganun din siya, di ba? Mukhang buong biyahe naman namin magiging maaraw. Sa bundok lang magiging mahamog kasi syempre mataas na lugar na yun eh. Okay lang. All goods. Di ko lang alam kung anong amoy ngayon nito. Okay pa naman yung amoy. At nabasa. Ewan ko lang yung kay Lasadik kung anong amoy nung kay Lasadik. Bilad mo ba sa'yo? Hindi ko binilad. Hindi ko rin nabilad eh. Amoy paumbong. Amoy pa umbo. Sakang paumbong. Mamaya pakita ko sa inyo yung aming passport kung anong magiging ruta namin ngayong araw na to. Wow, dami mong dalang Wala ka nito? giveaway Bigyan mo sila tito. Wala ka nito? Ganda ng tools mo, ang liit na wrench Adjust lang natin tong aking preno. Singitan ng mga dumi-dumi. Bibilog Okay na ang aking preno, hindi na siya sumasagad Nung kagabi, umabot hanggang dito, dumidikit Salamat! Yan pa lang ating passport. Wala pa nga palang pangalan. Passport, sasaka aeroplano. Tingnan pala natin. Ayan. Start, Ritz Hotel, Amboklaw, Tinok. Mukhang hanggang Tinok lang muna kami ngayong araw na to. Ato, tanghali na rin naman lagyan mo ng pangalan. Susulatan mo na ba? Mamaya na. Sa Ritz na. Sige, sabay naman tayo All goods na. Ready na kami, good to go na kami. Ritz Legarda is 1 hour and 47 minutes, 71 kilometers. Siguradong aabutin tayo ng gabi nito sa papuntang Tinok. Ilang beses na rin naman natin napuntahan ng Tinok ng umaga. Gabi naman ngayon. Yung ating gulong, okay. Kung na rin naman yan, tsaka yung harap. Thank you Lord. 3 bars, mamaya makapagpagas. Salamat po. Bye bye. Woo! Tita, thank you Sige po. Kanan tayo. Maraming salamat po sa tita ni Lasadik at kay tito na meron kaming natuluyan kagabi. At ngayon napaalis na tayo, meron tayong lakas. At syempre, pinakain pa tayo ni tita ng tanghalian bago tayo umalis. 12:00 in punto ng tanghali. At yung hiling namin na umaraw ito nga, tirik ang araw sa amin. Pinagpapawisan na kami kahit hindi pa kami nakakalayo. Pero that's all goods. Pangalawa yata kami nila sa Diksa nakabinyag dun sa bagong pinaparentahan nila tita. Yun ay bed spacer. Bukod pa yung isang apartment nila na meron na kasing umuupa ngayon. Nung unang punta namin wala pa ito mga pala to, fish pond itong sa kaliwa. Let's go! Ride safe and stay safe sa atin ngayong level 2. At mas matindi-tindi. At mas marami tayong pupuntahan sa rutang to. Barangay Mamalingling. Okay, so ngayon papasok tayo ng Barangay Masin. After nitong mismong tulay na to. Madami pala fish pond dito. Ay, teka lang, may natawid. Mga mayayaman, ang bagal lumakad. Kumekembot Ang cute Masakit ang hita ko ngayon.
Yung mga pinagagawa ng team building eh. Naramdaman mo na. Oo. Oops, teka lang, kambing naman to, mga kambing naman. Ang dami nilang tropa-tropa, ano? Oo, nagbubunot ng damo. Kasama, katupad, kasama sila. Kasama. Sila yung hardinero. Oo, tama. Mas maganda pa pala mag-alaga ka ng kambing eh. Oo. Wala kang babayaran eh, mauubos na yung mga damo mo sa may bahay mo eh. Oo. Kung wala kang kambing, bibili ka ng mower. Oo. Kantatinda mo. Kung tinatamad ka, mag-ano ka pa ng tauhan. Oo, di ba? Bayad na naman yun. Yung kambing, napakinabangan mo pa, may kakainin ka pa. Oo. May pampapaitan ka pa sa dulo. Alas ko lang 2 oras eh. Andan, yata siguro natin ito. Cannon Road. Oo. Bukas na ba? Oo. Madadaanan na natin ngayon yun. Oo. Kasi nung dati, after ng level 1 natin, pinuntahan lang natin yung Lion's Head dun sa mismong may pulis, di ba? Oo, nagpaalam lang tayo nun eh. Oo. Tapos balik din. Yung inabutan pa tayo ng ulan. Oo. Napalit pa yung ano mo, Yung, driver license. yun nga, kaya tayo napatagal. Pero okay din kasi yung ulan, Oo. nakasilong pa tayo. Nakapagkape pa tayo dun. Oo nga, libre. Nalamiss ko tuloy yung kape dun. Iba yung kape eh. Hindi yung Oo. talagang sobrang tapang na sabi mong, tawag dito, sobrang pait. Oo. May tamis-tamis din eh. Iba yung brood ng Banawe, no? Oo, iba. Tingnan nyo yung dual sports tire na nakakabit ngayon sa akin. Tingnan nyo, pag nag-ano ko, no hands. O, hindi siya manginig, oh. Stable lang, oh. O, diba? Unlike kasi ng ibang dual sports tire, dahil nga may lalaki yung spike nya, mararamdaman mo sa manubela na nagwiwigil. Yung Libing Mangaldan. Ibig sabihin, paalis na pala tayo ng Mangaldan. Kala ko papasok pa lang. Sa kabila, no? Oo. Doon pala Mangaldan sa kabila. Kanan. Oy, napapansin ko, umiilaw na naman yung aking headlight. Iniyuko ko na lang muna ngayon eh. Oh. Ayaw mapanay. Nabasa siguro ng tubig dun sa may switch, yung mismong wiring. Ayan, ang panahon, di ganong sobrang katirikan ng araw. O di dapat pala bago tayo mamaya umakyat ng Tinok, makabili muna tayo ng kakainin. Oo. Tsaka tubig. Oo, para may pagkain na tayo dun. Oo. Abutin ng gabi, sigurado naman to eh. Overtake kanan ako ha. May tricycle sa harap kaya mabagal eh. Oo, at sa kanan din ako. Teka lang, may nagpe-pedicab. Kaya nga, bridge, kaya nga. Oo nga, kaya nga. Kaya nga eh, gulo niya eh. Kaya nga eh. Sinabi na nga, kaya nga ganun eh. Ang gulo. Bakit di kayo nag-grade 2 ah? Dito na kami sa La Union. Ayan, may nakalagay, Puzon, La Union. Kung saan dito ako nakahanap noon ng shop na gumawa ng aking motor, yung may tagas. Yung pala ang oil seal ay sira na, tapos nagpalit din ako ng belt. Dito yun sa parte yun, sa mga nakapanood ng level 1 namin nila sa Dick. At para sa mga kaalaman din ng mga bagong subscriber dyan, kung di nyo pa napapanood, para masundan nyo minsan yung aming mga backstory, nandyan lang naman sa channel natin. Kung nagiging interesado rin kayong tirahin tong Cordillera Adventure Tour, may video ako dyan kung paano mag-join or mag-register sa Cordillera at saka Philippine Loop. Matanda ko na, ito na yung mismong gasolinahan na yun eh. Wheel Rider. Malapit na yung mismong shop. Ito yung shop oh. Ayun, kila kuya oh. Oo, yun eh. Ito, konti na lang to. Konting kembot na lang. Paakit na to ng Baguio. Ayun na yung ano, mismong bundok na aakitin natin. Dito na kami sa may parting rotonda, yung ikutan dito, at nagpagas lang kami dito sa Clean Fuel. At nabawasan na ang ating budget mula sa team building. Magkano ka magagastos natin sa gasolina nito ngayon? Magkano gasol mo ngayon? 150. Oh, pares tayo. 150 full tank agad ah. Di ka ba nag-CCR? Hindi. Okay, diretso tayo. Okay. Uy, teka lang, papasok yung bus. Banggaan na to. Gabi na tayo rin nakaraan dito, ano. Ako pala, ikaw kasi nakadaan ka na rito rin ng umaga eh. Oo, dyan ako dumaan ng Pabagyo. Itong kakaliwa, no? Oh, kaliwa nga. Oo, kaliwa. Cannon Road. Eto na, papasok na kami ng Cannon Road. Nagpas na kami dito sa may mismong rotonda. Patalik na tayo ng Baguio nito. Baguio para sa ating first checkpoint.
Hindi pala first checkpoint. Kumbaga start grid. Ito na yung bundok. Ito yung hindi natin na diretso nung level 1. At hinarang kami ng pulis. May checkpoint. Bawal daw pumasok. Ako si tanga, dinaretso ko. Ayun, na-trigger yung pulis. Nagalit. Nagalit sa akin. Umikot pa kami na doon sa may ano ng La Union, yung mismong tulay. Doon nang dumaan kami noon eh, may daan doon eh. Ayun, ay, layo kasi. Oo. Uy, sa wakas. Madadaan ng Corentong Cannon Road na to. Ikaw, pang ilan mo na to? Pangalawa. Pangalawa? Oo. Ayun oh. Ayun oh, Benguet Province. Welcome. Yun, dito na kami. Welcome to Benguet Province. Cannon Road. Let's go. Let's go, let's go. That's it. O, daanan ko rin sa wakas. Ayun, kitang-kita yung daanan na kung saan kami nang galing nung level 1, no? Dun yun, dun. Nakikita natin. Woo! Sarap ng hangin. Sa pagdumaan nga lang pala dito sa Cannon Road, matarik talaga yung mismong kalsada. Pero at least dito, hindi naman ganong malalaki yung mga makakasabay yung sasakyan. Kasi dun sa kabila, yung dinadaanan namin, alam mo ko anong tawag dun sa daan na yun eh. Pag doon dumaan ang mga kasabay namin, bus, truck, medyo nakakatakot din syempre. Oh, ano ba to? Toll gate? Wala ko toll gate eh. Oy, tulay. Ito yung tulay na yon. Tapos, ayun, yung daan na papunta mismo dun sa may ilalim ng tulay ng La Union. At dito, yung may checkpoint kung saan hinarang kami. Pero ngayon, makakadiretso na tayo. Oh, yeah. Oh, wala na. Dito yun eh. Ito pala ang itsura ng Cannon Road. Medyo nakakatakot dito sa may gilid ah. Alam mo yung landslide. Pero hindi naman yan. At mainit ngayon. Maganda naman pala kalsada rito eh. Asfaltado naman eh. Ayan na, mga nagbakbaka na. Yun oh. Oh, ganda nito ah. Parang ano pala to eh, Bali. Dalawang bundok tapos ilog sa gitna. Oo. Oh, Bali nga tawag. Tama, tambak. Dito ba yung may pole? Saan? Sa kaliwa, sa kanan? Kaliwa yun, yung pole. Kaliwa? Oo, may makikita kang hanging bridge. Okay, sige. Tingnan natin. Paglagpas ng isang tindahan, makikita mo. Oh, meron palang babaan dun oh. Parang bago na lang yan. Parang dyan yung nakita kong umano sila Gino eh. Yun ang daan oh, dun. Dito yung daan. Diyan na yata yun, Bridal Bridge. Bridal Farm. Ito, Bridal Farm nakalagay eh. Yung tawag dun, Bridal Falls. Bridal Falls? Oo, kasi bridal yata yung gawin na to. Yung pangalan ng lugar? Oo. Ayan, ayan pala. Ayun. Eto na yung Bridal Falls sa kaliwa natin. Wala tayong matitigilan. Ayun oh. Ayun oh. Yan pala yung Bridal Falls. Mas maganda sana siya kung ano no, maraming tubig ngayon no. Oo, wala lang ngayon. Uy, kakagulat yun ah. Ganda sana ng ano nun, patak ng tubig kung madami-dami. Diretso. Kasunod nito, Lion's Head na. Oo. Okay. Pero may marami pa magandang madadaanan dyan bukod sa Lion's Head. Ang magdadaanan natin dyan sa kaliwa, yung titingnan mo dyan, mga rock formation na magaganda sa ilog ulit. Medyo kumukulim na eh. 2:00 ng hapon. Dati itong Cannon Road, ang alam ko, pinapadaan din dito, bus no. Pero ngayon hindi na ata eh. Wala na yatang bus dito. O kaya nga, hindi na nga dito. Doon sa dating dinadaanan natin dumadaan. Sa Marcos Highway. Ayun, Marcos Highway. Ito bro. Ito yata rin yung ano eh. Landslide ata eh. Oh. Ilalagyan na ng riprap oh. Uy! Uy, ito. Teka lang, dahan-dahan. Parang bagong tibag to. Ayan nga, ito nga yata yun. Ito kaya yung ginagawa nung nakaraan? Dito o bukod tayo. pa to? Dito tayo dumaan. Ito yung naging daan nung nakaraan. Nagpapapasok sila dito.
pababa, di ba? Oo. Tapos dun dumadaan yung mga sasakyan sa Oh, ibaba. tigil daw tayo, tigil. Ah, okay, go. Go ba, go. Akala ko pinapatigil tayo. Oo, parang yun nga yung mga dinadaanan nung nakaraan. Doon sa baba? Oo, Doon dadaan? oo. Oh, ayun, okay naman pala eh. Yun lang parting yun yung may ginagawa. Wala yung kabilang lane eh. Kinain na ng guho ng lupa. Pero yung ginagawa dati, yun siguro yung nagpasa na natin kanina. Tapos na, kaya nakakadaan na. Oh, grabe yung doon, guho. Oh, grabe yung guho. Ah, ano ba yung ginuguho? Ginagawa? Ayun, mayroong bako. Chu! Ano kaya yun, no? Parang ginagawang bagong kalsada, no? Kaya nga bagong daan eh. Yung kabila. Ginagawa sa kabila, oh. Ayun ginagawa ng bagong daan. Mahaba eh, no? Oo. Galing naman ng ganun pala yung paggawa ng daan sa mismong bundok. Ah, ito, tingnan mo yung tuktok na, ayun Baka papunta dyan yung kalsada sa tuktok niyan. Ay, landingan. Oo. Hindi malabong mangyari. 10 Commandments. Ayun mayroong truck doon bumababa. Ito, Baguio na to, Oo, ayan. Ayun chill muna tayo sa Baguio City. Ito na yung mismong welcome arch. Wala naman palang arko. Welcome, welcome billboard ba? Oo. Na nasa Baguio ka na. At nararamdaman ko na rin kahit papaano yung lamig. Uy, katakot naman yung to. Kalsada na to. Kurbang-kurba, oh. Kurbang-kurba, tapos yung yung bato, kala mo, wag na nga. Yun, tataas. Yan nga, nakakamangha dito mga rock formation. Yan, meron pa, marami pa dyan, sa harap. Mula dito, malapit na yung Lion's Head. Malayo-layo pa. Layo-layo pa. Diba? Mas masarap dito dumaan kaysa sa Marcos Highway. Ay, oo, nakakatakot ang daan dun eh. Makakasabi mo, malalaki sasakyan eh. Saka sobrang tarik din dun. Ayun, may pulse dun Yan, nag-uumpisa na yung paganda ng paganda. Malakas sa akin dito Ito, bagong kalsada lang to. Bagong gawa. Bagong renovate. Kumbaga. Hello. Mga nasa kalsada lang, nagse-cellphone eh. Yan yung masarap sa probinsya eh. Ano yan? Baka dyan yung yung ginagawang daan na isa. Resort eh. Ano nga kaya ito? Cannon Camps Resort. Cannon Camp Resort. Ito naman yung tulay na. Pag gantong tulay, gandang-ganda ako sa tulay na ganito. Yung may ganyan. Ito na nga paganda ng paganda na rin ito. Uy, sayang yung bahay. Uy, bumababa yung hamog. Si pobre Kala ko si pobre na yung motor eh. Si pobre nga yun, pobreng mananambay. Pobreng mananambay mo. Pobre, bawal ka lang kumain naman sa sarap, pobre ka. Bawal ka mag big bike kasi pobre ka eh. Labas nun. Hindi kaming Pilipino, hindi na pwede hindi kaming Pilipino. Already Filipino. Citizen eh. That's si Kulas already Filipino. Loko-lokong mga nagbibigay ng na yun. Halos karamihan ng panabi dito para maiwasan yung landslide may ganito na. Pero itong ganitong design ngayon lang ako nakakita. Bago. Parang lambat Oo. Akala mo lambat na para maharangan yung mga babagsak dyan. Kumbaga bumagsak man siya, nandun lang muna siya sa panabi. Ayun Pang ilang tulay na ganito na yung nadadaanan natin dito? 3, 4 yata. 3? 3 o 4. Asan ka? Sa likod ko? Oo. Ayun pala, akala ko nahanap kita sa kaliwa, nasa kanan ka pala. Pag nandiyan sa parte ng kaliwa, asama, sa kanan ako, dito magpapantay. May isa pa palang gantong dadaanan dito. Oo. Nakikita ko may parang umaambon-ambon. Ayun na nga bro. Ito, may dadaanan tayong parang tunnel katulad ng sa Marcos Highway. Anong tawag doon? Tunnel dyan? Yung yung parang bubong na sementado. Bago lang yan, bago. Bago nga lang. Para siguro sa mga bumabagsak na bato. Para doon talaga yan, kaya ginawa. Ayan. Medyo mabagal mga sasakyan. Isang lane lang. Ito nga, bagong gawa lang. Gagawin pa lang yung katulad sa Marcos Highway na
lalagyan ng sementadong ano yan, bubong. Siguro madalas dyan laging may landslide bumabagsak. Baka ito yung dahilan noon kaya sinara ang Cannon Road dahil dito. Pero ngayon na pwede ng daanan kahit na hindi pa tapos, binuksan na nila. Uy, parang ano ba yan? Parang bagong bagsak pa lang itong mga batong to. Hindi, nilagyan ng pagpatong-patong Okay, paparada yata tayo. Dito na kami, Lion's Head. Kung saan yung part ng dinaanan, yun yung hindi natin napuntahan noon. At bumalik lang kami. Ang maganda rito, may harang na. Tsaka mas marami na ngayon yung nagtitinda Ito, matarik to. Ay, kayang-kaya yan. Gano'n pa ba tayo kalayo? 7.7 kilometers para marating natin yung starting grid. Mukhang ulanin lagi pagka dito sa parting to Nakaraan, inulan din tayo. Kaya nga yan kulimlim na naman Yan dyan tayo nagkape. Tara, kape muna ulit tayo doon. Pwede naman. Pwede ko rin iwan lisensya ko, nakaano lang naman to, yung laminate na temporary. Kaso hindi na sila naghahanap ng lisensya na ID. Malapit na lang naman, 4.8. Yung rate. Oo, 4.8 kilometers. Huwag ka munang bumuhos. Lord, huwag mo nang buhusan. Please. Paratingin nyo muna po kami doon. Mga po, please Lord. I pray. Bro, silong na tayo. Lalakas na yan Ayun, doon. Ayun. Sarap. Sa harap, yung cinnamon bake shop na yan. Pwede ba tayo mag-park dyan? Siguro, pwede tara, naman. tara. Bumubuhos na. Tara, pasok. Grabe. Yan ang nga ba sinasabi ko pag nasa bundok talaga Dito, sama tayo sa isang paradahan, bro. Sige lang. Baka madanggi ka dyan. Hindi. Susuot na ng kapote. Ay, sorry po. Sabi na basta ganong parang lumalamig sa... Dito. Maluwag Saan? dito. Sige lang. Malapit na tayo mag-start sa grid Umulan pa. Titigil din kaya yan o dire-diretso kaya yan? Alas 3 na Ilang oras pa Mga 3 oras siguro. 3 oras pa. Ang buklaw unang checkpoint Mag-aalas 3 ng hapon. At buti naman yung ulan dito isang buhos lang, kumbaga dumaan lang. 4.7 kilometers na lang Sinubukan lang kami kung kami ay sisilong or dadiretso. Nabasa lang naman kami ng konti. Buti na lang sakto yung pagbuhos meron agad katapat na na masisilungan. Papasok ata tong Hilux na to, bro. Basa na ang kalsada. Dun makulimlim pa dun Pero meron pang ambon-ambon na konti. Pag inimpisa namin ngayon, kailangan may isang checkpoint man lang para hindi sayang yung araw. Biglang umulan ulit. Napasilong kami dito sa may isang shop na yata to, hardware. Alam mo bro kung bakit umuulan? Bakit? Hindi raw kasi matatawag na adventure yung gagawin natin pag walang ulan. Ayan, tumigil na ulit. Ayun, mga medyo tuyo yung mga papaganto na sasakyan. Tara. Sige, pasok. Sure na to na tumigil na yan hanggang dun sa Sige, pasok. Lamig. Ayun na nga, inabutan na naman tayo ng ulan. Sa gilid. Kaliwa. Kaliwa. Kakanan tayo, kakanan. Kanan. Hinto muna tayo dyan. Saan? Saan tayo may hintuan? No parking no parking, may nakalagay. Sige. Diretso. Malapit na naman yung Magsuot na tayo ng kapote, bro. Ayun, tumigil dito sa parting to. Kakaliwa tayo, papasok tayong kaliwa. Okay. Ito na yun, kakaliwa tayo. Ito na yun, sa kaliwa Ayan, kaliwa. Ito na yun. Pipicture lang! Picture lang po, picture. Okay. Mabilis lang. Okay, dito na tayo sa Rich Legarda kung saan dito ulit tayo mag-i-start ng ating level 2 naman. Yung level 1 dito rin ang start. So syempre yung passport natin, yung ating pangalan, ayan, John Fox, and with collaboration of Shipa Philippines, yung ating level 2 Cordillera. Just like the level 1. And syempre, lagi yung tandaan na kung anong day nyo napuntahan, yung mga checkpoint na nandito, yung mga location. Tapos, odometer reading,
yung odometer ng inyong motor kung ilang kilometrahe na yung reading nung narating nyo yung mismong lugar. At sa ngayon ay Start Reach Legarda, syempre day 1 tayo, day 1. At ang ating starting odometer is 77,695.9. Ayan, okay na. Once na mailagay na natin yung day tsaka odometer reading, magpipicture naman tayo dito sa mismong lokasyon na to. Hawak natin mismo yung passport. And kung maaari, kita rin yung motor na gamit natin. Start Reach Legarda. Okay na yung iyo? All goods na? Oo. Lord, wag mo muna po kaming ulanin. Teka lang, may nalimutan pala ako. Dasal lang tayong konti, nang mataintim. Kaya napabala sa amin. Thank you, Lord. Amen. Ano bro? This is the ultimate adventure ride test. Shipa Dual Sports Tire. Let's go. Let's go, let's go. Kailangan natin ng energy. Energy. Ilang gasolina mo, kalahati? May get. Okay, ganun din siguro sa akin. Halos panabay lang naman tayo eh. Reach Legarda, ito dito rin tayo magtatapos. Babalik na rin tayo dito. Last natin to or any destination dito sa Baguio. Pero pipicture pa rin naman kami dito. Munang ulan. Nagpalit ako ng gloves, yung aking panlamig. Although hindi naman basa yung gloves ko, pero ramdam ko yung lamig kasi mesh yung aking yung gloves pumapasok Baka hindi ako makapiga ng preno sa nanigas na yung kamay ko. Diretso tayo ang Buklaw Dam. 40 kilometers or halos 1 oras mahigit yung ating lalakbayin. At sa mga nakapanood na ng level 1, alam nyo na, yun din yung first checkpoint natin ng level 1. Diretso ba tayo? Diretso yung ano na yun? Oo, diretsong daan lang tayo. Sige, dyan tayo. Baka meron dyan. Umuulan. Pabugso-bugso ang ulan dito. Ulan wala. Baka yung part lang na to. Ang mahirap kasi walang cover yung cellphone ko Ayan, nagtatouch bigla Wala ka bang plastic dyan na pwedeng gamitin? Tingnan ko din sa paghinto tayo. Okay. Alandyong yan. Wala pa tayo ng tinok. Pero tingnan nyo yung aming dinadaanan Wala nang makita. Zero visibility na kagad. Palabas pa lang ba ito ng Baguio? Oo. Baguio pa to Parang ganun. Walang makita Oh, grabe yung kanan Wala talagang makita. Mga ambon-ambon pa. Pakiramdam mo, basa na yung panloob mo? Medyo lang. Akin, basa na, ramdam ko Sapatos, naglagay ka ng plastic Oo. Akin, walang plastic, medyas lang to. Pero medyo may ramdam na ako sa medyas ko. Alas 4 na pala. Ano tayo? Saan tayo? Ano yan? Ambuklaw? Diretsyon Tinok? O sa waiting shed ng Ambuklaw doon tayo matulog? Tignan natin kung anong mangyayari. Grabe yung Bahala na si Batman. Ay. Kita mo ba kanina na doon? Mayroong araw? Oo. Kaso nawala na rin yata. Kinain na yata ng paglahat. Nandiyan yan Sa bagay, ibang experience naman yung pinaparana sa atin ng level 2. Although napuntahan na natin yung Ambuklaw, kaso nung una maaraw. Ngayon, ito naman. Ito, medyo baba-baba na tayo. Mukhang may pag-asa pang lumiwanag. Mukhang kaya may putik-putik yata rito. Mga naghahakot na truck Oo. Kakalaglag. Ito, medyo tuyo-tuyo na yung mga dinadaanan na. Waiting shed pwede na tayo dun. Tulugan. Tulugan ng HL. Masaya kami pag nakakakita kami waiting shed na malaki at maganda Ibig sabihin, sa unahan, meron pa din kami makikita kung halimbawa man na abutin na kami ng gabi, gusto na namin magpahinga. Dito yata tayo tumigil nun sa parting yan Ayan, dyan nga Tapos tingnan natin yung baba. Ito yung magandang yung daan, yung pine tree ba tawag dyan? Oo. Tapos may nakalagay na, ano nga ba nakalagay dyan? Ano nakalagay? Yun na Di mo rin nabasa. Di mo basa. Parang loakay. Loakan ata. Di ko mamaan Uy, may overtake na ba sa kurbada? Bus truck! Gagi! Kalapit na talaga. Napakalupit ng overtake ng paahon. Nagulat ako pagkalabas ng kurbada Alam, may kurbada banking.
Uy! Kala ko kakainin niya yung linya natin eh. Oh, mabuhangin. Delegate. Oh, delikado kasi yun, hanggang doon na lang siya. Ito bro, may mga kainan no. Kung ano, kape. Bread and breakfast. Uy, ang liit ng jeep oh. Pero ang lakas ng makina nun, nasa dito namamasada eh. Nakaakyat eh. 21 kilometers. Halos kalahating oras pa. Ayan na naman. Papasok na naman tayo sa portal. Bro, Oo. ayan na. Ang portal. Boom! Kurbadanes na naman. Grabe, tarik ng kurbadong pa. Yun oh. Ito talaga matatanig Ano? na kurbada, no? Ano, palipad. Magandang palipad dyan. Oh. 5:20 na pala, bro. 5:20? Oo. Sakto eh. Alas 5 na pala. Kaya pala nagugutom na rin ako. Ito, Tita Liz stopover. Ayan, isakain muna kami dito. Konti na lang naman papunta ng mismong Ambuklaw Dam. Kain muna kami. Itong pagkain namin to ay panghapunan na namin. Tapos bibili na lang din kami ng babauning pagkain. Saan kami abutin. Ano yun bro? Ano ba ako maisip eh? Wala ka maisip. Mamimili ka na lang. Ang problema. Ano po to? Sabaw? Black beans, pata ng baboy with black beans po. Oo, parang ngayon ko lang nadinig yan. Mukhang social yun ah. Ano po to? Papaitan. Oh, favorite mo, papaitan. Ito po akin, isa. Sige po. Tapos po, initin po natin. Ah, sige po. Tapos bili na rin ako ng makakain at inumin. At ano to, balot? Uy, magkano po balot? Yan, meron tayong ano to, pampalakas ng tuhod. Tikman na natin tong aking in-order. Ano to? Parang ano, akala mo sinigang. Parang sinigang na, ano ba yun? Parang nilaga na ano? Ano ba? Nilaga? Nilaga na po. May beans. Ah, okay. All good, sarap. Balayan ko lang sa sabaw niya dahil dun sa beans. Okay. Pata. Kailangan nating pakabusog at kailangan natin ng lakas. Sinigang nilaga pala. Napakanin ka kaagad ah. Ginaw eh. Ganun ba yun? Pag maginaw, kailangan magkanin. Alam niyo na, pag giniginaw kayo, kailangan nyo kumain ng madaming kanin. Oy, busog ah. Tepeng ako tubig ah. Anong bibili mo ano? Bibili ako ng burger. Saka yung balot. Okay. Wow! All goods, puno na. Yeah. Ay, thank you po. 5:50 or 6 p.m. At maliwanag pa rin naman kahit pa paano. Nasa likod yung mismong araw. Palit na muna ako ng gloves at okay na naman eh, hindi na umuulan. Nabusog na naman ang dalawa. Nakalibre pa ng tubig. Tsaka bumili naman ako ng ayan may baon pa akong burger at tsaka balot. So hindi lang hindi lang pagka sobrang init kayo na-dehydrate. Pati rin sa sobrang lamig, pwede kayo ma-dehydrate. Nandiyan yung kasi ihi kayo ng ihi. So, kailangan yung palitan yung tubig na nasa katawan niyo. Tama ba? Ayan. Let's go, Ambuklaw. Ayun kita na rito, ayun Ano naman dito eh. Kunti na lang yan eh. Ayun ng araw, yung liwanag. Ito na kami, first checkpoint. Bro, manda ka. Ang daming kambing. Ayun na. Wala nga, nagyayabang yung isa.
Boses na boses ah. Ang ganda ng kulay ngayon ng bundok na to ah. May mga green na. Nung ano, panay, nung tagtuyot, panay brown yun eh no. Okay na lang. 2.3 kilometers. Boy. Bagong ano to ah. Bagong laglag na itong nasa kaliwa ah. Ayan oh. Bago lang yan. Ito na yung tulay. Pag dinaretso natin to, baka doon tayo dalhin sa mismong waiting shed na palabas ng ano, ng Buklaw. Ano, sa dati na lang, dito sa dati. So, sige, diretso tayo. Ito na bro, yung akyatan. Mahaba ito eh. Diba? Dito tayo ngayon, lalaklak ng gasolina. Nasa likod na namin yung mismo ano eh. Ang Buklaw Dam eh. Itong kakanaan na namin. Sinilikuhan natin. Ilang volts kaya ay mayroon niyang ano yan, wire na yan. Malit lang. Ayan na. Yan. Dito maliwanag pa ng buta namin. Ayan na. Ayun. Welcome back to ang Buklaw Dam. Checkpoint number 1. Hindi tayo mag-picture kung saan kami nagpipag ng gagawin. Last akyat. Last akyatan na to na napakatarik. Ito na yun. Pahais na talaga to. Paliga. Piga hanggat kayang maipipiga pa. Ay! Alaya. Tahi! Ikaw nagtatahi ka din. Kailangan tahiin eh oh. Oh. Bumabagsak sa ano bro. Ay gagi. Kailangan kong tumahi. Tensya ka na po ya. Mas malakas yung iyo eh. Uy! Uy! Ah! Loko pa.